Sa Suva, ang kabisera ng Fiji, nakatira ang pamilyang Singh. Si Fiji, ang asawa niyang si Shirley at ang kanilang 4 na mga anak. Sila ay kabilang sa komunidad ng Indian Hindu na lumipat mula India papuntang Fiji ilang taon na ang nakalipas. Noong 1993, lumipat ang mga Singh patungong Australia para magsimula ng mas maayos at mas matatag na buhay. Pagsapit ng 2011, maganda na ang takbo ng negosyo ni Fiji at si Shirley na dati ay massage therapist ay nakapagbukas na rin ng sarili niyang maliit na massage clinic. Ang panganay nilang anak na si Sonia, 24, ay kasal na. Ang pangalawang anak, si Nilma, 22, ay nagtatrabaho bilang hotel receptionist matapos makapagtapos ng pag-aaral. Si Kunal, 16, ay nasa high school at ang bunsong si Sidi, 10, ay nag-aaral sa kalapit na convent school. May nobyo din si Nilma na ang pangalan ay Max Sika. Mga 10 taon ang tanda nito sa kanya, pero maayos at tuloy-tuloy ang kanilang relasyon. April 12, 2003, lumipat papuntang Fiji si Novici at Shirley para sa negosyo at plano nilang manatili roon ng ilang linggo. Dahil wala ang mga magulang, mas madalas magkita sina Nilma at Max. April 18, kumain ng almusal ang 4 na magkakapatid sa bahay ni Sonia. Makalipas ang 2 araw, April 20, bandang 4:30 ng hapon, dinalaw ni Nilma ang mga magulang ni Max at sandaling tumambay doon bago umuwi. Si Kunal sana ay may pupuntahang party ng gabing yun, pero dahil masama ang kanyang pakiramdam, nagpahinga na lang siya sa bahay. Pagsapit ng gabi, tumawag si Max kay Nilma, ngunit hindi pa rin alam hanggang ngayon kung ano ang pinag-usapan nila. Bandang 8:30 ng gabi, nag-chat-chat online si Nilma at ang kanyang ating si Sonia. Nang bigla siyang mag-type na pupuntahan muna niya dahil parang may tao sa pinto. Iyon ang kanyang huling mensahe. Pagkatapos noon, may nangyaring hindi inaasahan sa loob ng bahay ng pamilya Singh. Isang pangyayaring magiging isa sa pinakatanyag na trahedya sa kasaysayan ng Australia. April 22, 2003, bandang 2:30 ng hapon, tumawag si Max sa kanyang mga magulang mula sa labas ng bahay ng mga Singh. Halatang kinakabahan. Pinapupunta niya sila dahil wala na umano si Nilma. Makalipas ang 3 minuto, tumawag naman siya sa emergency hotline ng Australia para i-report ang kanyang natuklasan. Pagdating ng mga pulis, nadatnan nila si Max sa labas kasama ang 2 niyang anak, isang pamangkin at ang aso ng pamilya. Ikinuwento ni Max sa mga investigador na dumaan siya para bumisita kina Nilma at Sidi. Nang walang sumagot sa kanyang katok at tawag, lumibot siya sa bahay at pumasok sa pinto na hindi nakalak. Umakyat siya sa taas at napansin ang dugo sa doorknob ng kwarto ni Nilma. Bagay na agad na nakapag-alarma sa kanya. Habang nililibot niya ang bahay, wala siyang nakitang tao sa mga kwarto o pasilyo. Kakaiba ang katahimikan ng buong lugar. Sa huli, narating niya ang bahagi ng bahay kung saan may maliit na spa area ang pamilya. Pagbukas niya, nakita niya si Nilma sa tubig ng spa, hindi na gumagalaw. Paglingon niya, naroon din si Sidi. Ilang sandali pa, napansin niyang naroon din si Kunal. Dahil sa matinding gulat at takot, tumakbo palabas si Max para tawagan ng kanyang mga magulang at pagkatapos ay ang pulisya. Ang unang pulis na dumating ay si Senior Constable Anthony Green. Agad niyang nakita ang mga katawan ni Nilma at Sidi sa tubig. Sa una, hindi niya nakita si Kunal. Nang dumating ang iba pang mga pulis at nang madrain ng tubig, doon lamang natuklasan ng ikatlong katawan, si Kunal, nasa ilalim ng 2 katawan. Dito nagsimula ang malaking tanong ng mga investigador. Sinabi ni Max na hindi niya nilapitan o ginalaw ang mga katawan. Pero mula pa sa unang tawag niya sa kanyang mga magulang, sinabi niyang 3 ang katawang nasa tubig. Paano niya yun nalaman? May kinalaman ba siya? O may ibang taong gumawa nito? Posibleng pati ba ang mga magulang ng mga biktima na nasa Fiji noong mga panahon na yun? Habang nagpapatuloy ang investigasyon, mas marami pang detalye tungkol sa pamilyang Singh ang lalabas. Mga impormasyong hindi alam ng kahit sinong tao sa labas ng kanilang tahanan. Sa loob ng halos 1 buwan, nanatiling nakaselyo ang bahay ng mga Singh habang sinisiyasat ng mga investigador ang bawat sulok. Maraming ebidensya at DNA samples ang nakolekta, kaya naging isa ito sa pinakamatagal na crime scene lockdown sa Queensland noong panahon na yun.
Nang unang lumipat ang pamilyang Singh mula Fiji papuntang Brisbane, tumira sila katabi ng isang Italian-Australian na pamilya. Sa paglipas ng mga taon, naging malapit ang dalawang pamilya at madalas magkasama ang mga bata. Kalaunan, nagkaroon ng relasyon si Nilma sa anak ng kapitbahay na si Max. Ngunit mula pa lang sa simula, hindi komportable sina Vijay at Shirley sa relasyon. Naiilang sila sa agwat ng edad at alam din nila ang ilang problema sa nakaraan ni Max na lalo nilang ikinabahala. Maging ang nakatatandang kapatid na si Sonia ay paulit-ulit na nagpapala kay Nilma na mag-ingat. Sa kabila nito, ipinagpatuloy ni Nilma ang relasyon at minsan pangang tumira sa bahay ni Max. Pero pagsapit ng March 2003, nagbago ang lahat. Umalis si Nilma sa bahay ni Max, bumalik sa kanyang mga magulang at tuluyan ng tinapos ang relasyon. Ano ang nagtulak sa kanya para umalis ng tuluyan? May ilang dahilan na normal sa mga problema sa relasyon, pero mayroon ding mas mapipikat. Ayon sa mga ibinahagi ni Nilma sa kanyang ina at kapatid, naging agresibo, kontrolado at sobrang seloso si Max. Lumala ang kanilang mga away at naging toxic ang relasyon. Ikinuwento ni Nilma na may mga kilos si Max na nakakatakot at nakakapagdulot sa kanya ng matinding pagkabahala, lalo na kapag silang dalawa lang ang magkasama. Nang subukan niyang lumayo, sinubukan siyang manipulahin ni Max. Sinabi nitong mayroon siyang malubhang kondisyon at kaunti na lang ang natitirang oras. Dahil sa awa, nakikipag-usap na rin si Nilma paminsan-minsan, pero ayaw na niya ng anumang romantikong koneksyon. Pagkatapos, may nangyaring mas nakakabahala. May mga pribadong larawan at video si Max ni Nilma. Mga kuhang pinayagan lang niya dahil pinagkakatiwalaan niya ito. Ngunit ipinadala ni Max sa mga yon sa ilang mga kaibigan ni Nilma at maging sa mga magulang nito. Hindi maisip ang damdaming naramdaman ng kanyang mga magulang nang makita ang mga ipinasa ni Max. Lubos itong ikinahiya ni Nilma at winasak nito ang kanyang pamilya. Dahil dito, tuluyan na niyang pinutol ang anumang ugnayan kay Max. Habang nangyayari ang trahedya, nasa Fiji sina Vijay at Shirley. Pagkarinig nilang napatay ang tatlo nilang anak, agad silang bumalik sa Brisbane. Sobrang hirap ng pag-aayos ng libing para sa tatlo ng sabay-sabay. At nang makita nila si Max sa serbisyong libing, umapaw ang kanilang emosyon. Naniniwala sila na may kinalaman ito sa nangyari. Kaya hiniling nilang paalisin siya ng mga pulis sa venue. Dahil may media sa lugar, nakunan ng kamera ang pag-escort kay Max palabas. Kinabukasan nagtanong na ang mga balita kung bakit pinaalis ang isang taong inilarawan bilang kaibigan ng pamilya. Dahil dito napunta sa sentro ng publiko si Max at sinimulang bantayan ng media ang bawat galaw niya. Si Max naman iginiit na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng magkakapatid. Sinabi niya sa mga pulis at media na labis din siyang nagdadalamhati. Inimbitahan siya ng mga imbestigador para sa pagtatanong at kalaunan ay hinalughog ang kanyang bahay. Ngunit walang nakitang ebidensya na direktang nag-uugnay sa kanya sa insidente. Iisa lang ang nakapukaw ng pansin, isang shoe print na natagpuan sa crime scene. Nang ikumpara sa mga boots ni Max, nagmatch ang pattern. Pero yun lamang ang nagdudugtong sa kanya sa bahay at hindi sapat para siya'y aristuhin. Gayunpaman, matapos ang libing, nagsampay ng formal na reklamo sina Vijay at Shirley laban sa kanya. Ngunit hindi isang diretsong kaso ang lahat. Kahit maraming red flags sa personal na buhay ni Max, natuklasan din ng mga investigador na maging ang mga magulang ng mga biktima, sina Vijay at Shirley, ay may mga lihim na hindi alam ng publiko. At ang mga lihim na yon ang magpapago sa direksyon ng buong investigasyon. Nang umabot sa korte ang kaso, nagsimulang maglabas ang mga abogado ni Max ng ilang pribadong detalye tungkol kina Vijay at Shirley Singh, mga bagay na itinago ng mag-asawa sa loob ng maraming taon. Nang harapin sila sa korte, wala silang nagawa kundi aminin ang katotohanan. Ang pinakamalaking revelasyon, bahagi pala sina Vijay at Shirley ng isang saradong adult social group sa Brisbane, isang grupo kung saan nagtitipon ng mga mag-asawa para sa consensual partner exchange activities. Inamin din ni Vijay na tuwing wala ang kanilang mga anak, minsan ay nag-iimbita sila ni Shirley ng ibang adult sa bahay para sa pakikipagtalik. Alam ni Shirley ang lifestyle na yun at pareho nilang tinanggap bilang personal na desisyon.
Nang malaman ni Nilma na ang ama niya ay may kinasasangkutang iba't ibang babae, labis siyang nabigla. Sa korte, binuksan pa ng defense team ang isang recordings kung saan kinakausap ni Veggie ang isang galit na lalaki na nag-aakusa sa kanya na may relasyon sa asawa nito. Kahit nakakahiya ang mga detalye, wala itong direktang kaugnayan sa pagkamatay ng magkakapatid. Malinaw na sinabi ng korte na irrelevant ang personal na buhay ng mga magulang sa pagtukoy kung sino ang may sala. Umabot ng halos 5 taon ng investigasyon, isa sa pinakamahaba sa Australia. Sa panahong ito, nahirapan ng mga pulis dahil lahat ng pahiwatig laban kay Max ay puro circumstantial. Walang solidong ebidensya, walang testigo. Wala rin nakakita sa kanya na pumasok o lumabas sa bahay ng mga Singh noong gabi na yun. Kaya napakahirap para sa mga otoridad na maghain ng kaso ng may tiyak na kumpiyansa. Pero hindi sumuko ang mga investigador. Mahigit 100 pulis ang nagtuloy-tuloy sa paghahanap ng kahit anong bagong lead. At sa huli meron ngang lumitaw dahil sa isang babae na nagngangalang Andrea Bowman. Dating kaklase ni Max si Andrea. Nang lumabas ang balita tungkol sa kaso, nakilala niya ang pangalan at gusto niyang malaman ang totoo. Kaya kinausap niya si Max online. Kunwari gusto lang makipagkumustahan. Hindi alam ni Max na nakikipag-ugnayan si Andrea sa mga pulis mula sa simula. Siya ang naging undercover. Pagkalipas ng ilang linggo at nagkatiwalaan silang muli, tinanong siya ni Andrea ng diretsahan tungkol sa pagkamatay ng magkakapatid. Na-off guard si Max at nagsimula siyang magsalita. Inamin niyang pumasok siya sa bahay ng mga Singh noong gabi ng April 20, 2003, bandang 8:30 hanggang 8:35 p.m. Sinabi rin niyang siya ang responsable sa nangyari sa magkakapatid. Ikinuwento pa niya kung kaano kahirap ang harapin ang isang taong paulit-ulit na nagmamakaawa para sa sariling buhay. Agad na iniulat ni Andrea ang impormasyon sa Queensland Police. Para sa mga investigador na halos 5 taon nang naghihintay ng breakthrough, yon ang sandaling pinakahihintay nila. July 4, 2012, matapos ang 4 na araw ng deliberasyon, naglabas ng unanimous verdict ang jury na binubuo ng 8 lalaki at 4 na babae. Guilty si Max Sica sa pagpatay sa 3 magkakapatid na Singh. Sinentensyahan siya ng habang buhay na pagkakakulong na may minimum na 45 years bago pa man siya maging eligible para sa parol. Para kina Veggie at Shirley, ang pagkawala ng 3 nilang anak ay nag-iwan ng permanenteng kawalan sa dati nilang masayang tahanan. Ilang ulit silang pinayuhan ng mga kaibigan na ibenta ang sinumpang bahay ngunit tumanggi sila. Iniwan nila ang bawat silid ng kanilang mga anak na eksaktong ganoon pa rin. Sa panyo, gumawa sila ng maliit na memorial na may kandila, bulaklak at mga larawan. Pagkaraan ng ilang taon, dumating naman ang isang matinding dagok. February 3, 2020, pumanaw ang panganay nilang anak na si Sonia sa edad na 43 dahil sa brain aneurysm. Ayon kay Shirley, isa ito sa pinakamasakit na dagok sa kanyang buhay. Parang nawala ang huli niyang liwanag. At dito nagtatapos ang malungkot at mabigat na kasong ito. Ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Gamitin po natin ang espasyong ito ng may pagkalang. Maraming salamat po sa panunood at magkita-kita po tayong muli sa susunod na video. Paalam!